Pagpaliwanag dito sa ganitong simple na graph babalikan ka pang 0.004. Ito kahit sabihin mo 0.004, madali niyang makonsume kagad. Kasi iba yung may visual aid na matino. No, rolling na ako partner. Sige. Good morning mga ka-ride BNB. So, ang sagutin po natin ang katanungan, pinakaunang tinatanong sa mga bagong sumasali sa ating Ride BNB. Paano ba mai-withdraw ang kita natin sa Ride BNB papunta sa pera natin? So, kung makikita nyo ngayon sa aking screen, nandito ang ating Trust Wallet. So, ito yung kung saan ko binubuksan ang ating dashboard sa ating Ride BNB. So, ito po yung aking dashboard sa Ride. Ayan, sa total earnings natin na 0.186. So, yung iba dito ay na-share na, na-benta na sa ibang sumasali. Kaya ang existing natin na BNB right now is 0.085. Nasa pera natin nagkakahalagang 2,800. Pero itong peso value na to, ang tawag dito ay reference price based on present rate ni BNB to our peso. So, ito yung ating i-withdraw. So, yun ang ating Trust Wallet. And then, ang receiving wallet natin ay GCash. So, for purposes ng presentation, ang laman ng aking GCash right now is 160.50. So, dito natin matatanggap ang ating commission or rewards earnings from Ride BNB. And then, ang dadaanan po ng ating withdrawal or encashment ay yung tinatawag pa na another app, Binance. So, hindi po pwedeng diretso mag-encash from Trust Wallet papunta sa ating GCash. Kasi nga po ay magkaiba ang kanilang tinatawag na network or blockchain. Ang ating Ride BNB is using OPBNB blockchain. While si GCash ang tinatanggap niya BNB na Binance Smart Chain or also known as BEP20. Though isang BNB lang ang pinag-uusapan natin, pero magkaiba ang kanilang blockchain. Si OPBNB ang tawag sa kanya is Layer 2 blockchain ng BNB. Kumbaga sa kumpanya, siya ay subsidiary ni BNB. So, proceed po tayo sa ating encashment. Puntahan na natin si ating Trust Wallet. Sorry. So, kailangan pala makuha muna natin yung Binance Wallet natin. So, ganito po ang itsura ng ating Binance. So, kung papansin nyo ngayon, ang total balance niya in dollar is 0.3. So, kunin po natin ang ating BNB address. So, deposit. Ayan, so hanapin natin si BNB. Dito sa Binance, may mga choices. So, kung mapapansin nyo, meron ditong BEP20. Yan yung network na available kay GCash. At dito meron ding OPBNB, which is ito naman yung network na ginagamit natin kay Ride BNB, yung nasa ating Trust Wallet. So, kunin natin yung wallet address. Yan. So, parang ito po yung GCash number mo. So, dito naman sa crypto, ang tawag natin dito is wallet address. So, punta na tayo sa ating Trust Wallet. So, select natin si ating BNB na ating i-withdraw, i-encash. So, ang option niya is send naman ang gagamitin natin. So, ipapadala natin to sa ating Binance account.
So paste yung ating wallet, and then yung maximum, ito po yung pwede nating ipadala. Pero sa crypto transaction, lagi po may tinatawag na gas fee. Meron kang service fee na ibabawas din dun sa available balance mo. So hindi natin makukuha lahat itong ating gustong i-withdraw. So mag-iwan tayo ng sapat lang para mailabas. So 0.856 ang ating i-withdraw. Ayan, so makikita naman dito kung magkano yung gas fee. So medyo maliit yung ating gas fee, ang haba ng 0. Kasi nga po, kaya pinili ng Ride BNB ang OP BNB blockchain dahil as of to date, ito ang pinakamura among the blockchains ngayon. Sila ang pinakamura pagdating sa gas fee, network fee, or transaction fee. So confirm. So proceed tayo. So ito po ang kagandahan ng Ride BNB. Yung kinikita mo directly napupunta sa wallet mo. Hindi mo na kailangan to i-request sa ibang tao or sa website. So katulad ng ginawa natin ngayon, nasa wallet ko na, ililipat natin ngayon sa Binance. Ayan, so makikita nyo ngayon na transfer na yung ating 0.0856 BNB. So hintayin natin ngayon sa ating Binance. Ayan, medyo wala pa siya na traffic. Yan yung i-edit natin. Yun, meron ng advice kay Binance. BNB deposit processing. So less than 1 minute pa lang yon. Ayan na po, pumasok na sa ating history. Nakalagay sa kanya is processing. Ayan po. So, kino-confirm na niya. So, ito ang kagandahan sa ating crypto. Meron siyang bundle 1 confirmation. Aralin natin yan later. So let's wait hanggang maano na po siya, ma-complete. Then while waiting na ma-complete ang ating transaction sa Binance, punta na po tayo sa ating GCash. Ito yung ating receiving wallet. So, ang maganda ngayon dahil nasa digital age na po tayo, si GCash hindi siya nakontento sa pagiging GCash lang ng ating Philippine peso. So, inside GCash application, meron tayong tinatawag na GCrypto. So, kung si GCash na trillion peso company ay naniniwala sa GCrypto, kung ikaw ay nagdududa o nag-iisip ng kung ano man sa GCrypto, mas mag-isip ka ngayon. So, ito ang ating GCrypto.
So ang Gcrypto ay supervised ng Bangko Sentral ng Pilipinas through PDAX na tinatawag. Ayan. So pansinin nyo sa Gcrypto, meron siyang meron tinatawag na portfolio value, meron tinatawag na trading wallet. So as of now, pareho silang 0, 0. So hanapin natin ngayon yung BNB. Kasi dito natin i-receive yung ating encashment from Trust Wallet na napunta na ngayon sa Binance. So naka-0 siya. So kung papansinin nyo, meron nakalagay dito buy and sell. So mas mahal yung presyo ng pagbili mo, mas mura naman pag ito ay yung ibebenta. So ang gagawin natin sa GCash, kukunin natin yung ating receiving wallet o yung ating wallet address. So pindot lang po sa receive and then copy. So balik tayo sa ating Binance kung yun ay na-process na. So nasa confirmation stage pa rin siya, processing. Yun, meron ng advisory notification na completed na ang ating deposit. So ngayon papansin nyo, nag-reflect na siya sa ating wallet. So meron tayo ritong BNB 0856.0856 na ang equivalent niya is $49.36. So ito naman ngayon ay ating ililipat papunta naman sa ating Gcrypto na nasa GCash. So pindutin natin tong ating BNB and then withdraw, send via crypto network. So i-paste po natin yung ating GCash address, and then sa network, ang available lang na network sa GCash for BNB is BEP20 or yung tinatawag nilang BNB Smart Chain. So select natin yan and then withdraw na natin lahat, so maximum amount. So pansinin nyo po, 0856 ang ating wini-withdraw, pero ang receiving na lang natin ay 0854 kasi merong network fee or gas fee na 0.0002. So let's withdraw and then pinapa-confirm niya na maging sigurado, dahil dito sa crypto, pag nagkamali ka ng network na napili, ang tawag dyan ay perpetually lost na yung fund. Hindi na po yan mababawi, hindi na maibabalik, hindi marirecover. So dito kailangan nagiging maingat palagi. Then confirm. Ayan, so kunin natin yung authenticator ni Binance. So security po niya ito para sa ating account na hindi basta gagalaw ng iba kahit mahawakan nila ang ating cellphone. Ayan, processing. So kung papansin nyo, dinaanan lang natin si Binance kasi nga hindi pwedeng dumiretso from Trust Wallet to our GCash.
So, abangan na po natin sa ating GCash, sa ating GCrypto. So, ito yung ating receiving wallet, BNB wallet. Ngayon, nakikita nyo po, 0 BNB, 0 peso. So, hintayin lang natin siyang mag-reflect. Ayan, meron ng advice from GCash na meron tayong na-receive. Ayan, ganito po siya. So sabi niya, Dear Romel, ayan, meron kang natanggap na BNB na 0854. So check natin kung nandun na sa ating apps. Wala pa siya. Ayun, meron na po. So, naging 2760 na lang siya. So, kanina mapansin nyo, nung nasa Trust Wallet pa lang siya, nasa 28 plus something. Pero nung nilipat na natin papuntang Binance, and then from Binance to GCash, so meron nang naibawas. Yung po yung tinatawag na gas fee. So, si GCrypto, every time we transact, mag-send, bumili, mag-send, mag-receive, meron siyang kinikita. Ayan ang ating BNB 0854. Ang halaga sa pera natin ay 2760.16. So, anong gagawin natin dito para maging mapunta na sa regular GCash account natin? Ayan, pansinin nyo po, meron tayong portfolio value na 2760. Ito yung total ni BNB. And then ang ating trading wallet ay 0. So since nasa crypto ang ating portfolio or asset, which is nasa BNB, ang gagawin po natin, ibebenta natin para maging piso. So ang pipiliin natin dito ay sell. So sabi niya, magkano yung gusto mong ibenta? 0.854. So, eto po, ano lang, within 10 seconds. Kasi kung ano yung rate na binigay niya sa'yo, yun na yung ibabayad din niya sa'yo. Okay, successful na yung ating sell. So, pansinin niyo po, nalipat na ngayon yung portfolio value, napunta na sa ating trading wallet. So, trading wallet, pag withdraw mo, mapupunta naman to sa ating GCash. So, again, ang laman ng aking GCash ay 160 pesos and 50 centavos. Balik tayo sa ating GCrypto. So, withdraw naman po natin ang ating 2,760. 2,760. So, si GCrypto, every time mag-withdraw ka ng pera mo sa kanya, merong hinihingi na authentication code or yung mas kilala nating OTP. So, ito dumadaan through email. Kaya make sure na yung email nyo validated saka active by the time na gagamitin nyo si GCrypto. So yan, nakalagay naman dito na we receive a request to withdraw 2,760.
So ito yung kanyang binigay na authentication code. Copy natin. And then forward kay ating Gcrypto. And then submit. Then back. So yung trading wallet which is in peso, 0 na din. And then yung portfolio kanina na 0 na siya nung nilipat natin from BNB to our Philippine peso. So balik na tayo sa GCash natin. Yun, pansinin nyo, reflected agad yung 2760 na dagdag dun sa dating 160. So kung i-check mo yung email niya, transactions. So meron ka ritong Gcrypto withdraw 2760. Receive from PDAX. Yan yung binanggit ko po kanina na ito ang nagsusupervise, pinapasupervise ng Bangko Sentral through PDAX. So yan po, nasa ating GCash na yung ating kinita from Ride BNB. So pwede mo na tong i-cash out or i-transfer to another GCash. So I hope nasagot po yung mga katanungan, maraming katanungan na kung paano natin ilalabas o i-withdraw o i-pay out ang kinikita natin sa Ride BNB. Thank you and good morning. Very nice, kunting edit lang yun. Nasaan yung